Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Padre. Araw ng Martes sa ikalimang linggo ng Kwaresma. Ilang araw na lang haharapin na natin ang mga mahal na araw. Ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At ang pinakatampok sa mahal na araw na ito ay ang krus kung saan ipinako ang ating Panginoon upang tayo'y iligtas. At ang dalawang pagbasa ngayon ay nagbibigay diin sa katotohanan na ito. Mula sa unang pagbasa sa Aklat ng Mga Bilang, ang tanso na hinugis na ahas, kapag itinaas, lahat ng titingin doon gumagaling. At sa Ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon, kapag ako'y naitaas na, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Pagbibigay diin sa katotohanan ng ating pananampalataya, na ang pinakasentro, ang pinakapokus dapat ng ating pananampalataya ay si Jesus na ipinako sa krus. Sapagkat sa kanyang pagkapako at pagkamatay sa krus, tayo'y kanyang iniligtas. Kaya sino mang manalig at kumilala kay Jesus ay pagkakalooban ng buhay, at ang buhay na ito ay buhay na walang hanggan. Palagi na natin itong naririnig, alam na natin ito, pero ang tanong, talaga bang pinaniniwalaan natin ang katotohanan na ito? Na tanging kay Jesus lamang ba talaga tayo naniniwala at sumasampalataya? Na kahit na iharap tayo ng Diyos sa iba't ibang pagsubok, kay Jesus pa rin tayo kakapit at magtitiwala. Kasi iba ang usapan kapag tayo mismo ay dumaraan sa matinding pagsubok. Katulad na lang ng mga Israelita sa unang pagbasa, di ba? Nakaranas sila ng gutom, sawang-sawa na sila sa mana. Dinala mo ba kami rito para patayin? Sa harap ng matinding gutom, sila'y nakalimot. Sa harap ng matinding pagsubok, nakalimutan nilang ang lahat ay ibinibigay sa kanila ng Diyos, at hindi sila pinapabayaan ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung meron man tayong espesyal na biyayang dapat hingin ngayong panahon na ito ng Kwaresma at ng darating na mahal na araw, ito nawa ay ang biyaya na tunay tayong sumampalataya kay Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas, kahit na sa harap ng matinding pagsubok sa ating buhay. Amen.